Li, kung mabaliw si Cao Yuanzhao, hindi magiging mahirap para sa kanya na sirain ang ilang nangungunang Yanfes. Mag-isa lang talaga siyang lumalaban. Pero kaya pa niyang pahirapan ang Siphon Lord. Napagtanto ni Mac na sobra ang sinabi niya. Kaya ibinuka niya ang kanyang mga kamay at ngumiti kay Lian. Malaking tulong pa rin ang pangalawang pamana para sa kalidad ng isang walker. Paano kung magbukas ako ng pinto sa likod para sa iyo kapag dumating ang kaganapan sa Yanfo? Hahanap ako ng pinakamataas na manang Mao para sa iyo bilang regalo. Sinabi ni Lian, masyado kang nagsasalita. Malamang na hindi ito nagkakahalaga ng ilang daang puntos ng Yanfo. Tapos tinuro niya si Mac. Kung talagang may kakayahan ka, bigyan mo ako ng mana ng 5 diwata sa susunod na kaganapan. Saglit na nag-alinlangan si Mac at saka sinabing, natatakot ka bang lokohin ka ulit ni Ziwonji? Sige, sige lang. Umupo si Lian sa harap ng computer at direktang sinabi, ang anak ng emperador na si Yao, ang asawa ng emperador na si Shan, at ang Diyos ng Shang Shui, si Shang Zan na Huang. Pagkaalis ni Mac, umupo si Lian sa sofa sa dulo ng dula, si Renhitan Bayan, at unti-unting nakatulog. Biglang uminit ang dibdib niya. Tumalon si Daniyong mula sa barya sa kanyang dibdib. Ang kanyang matikas na figure at ang kanyang perpekto at walang kamali-mali na baywang ay nagpapakita ng klasikal na kagandahan mula sa loob, na nagpapakilig sa puso ng mga tao. Tinitigan siya ni Lian, medyo hindi natural. Nilinggan ni Daniyang ang kanyang ulo upang tingnan si Lian. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan, at ang kanyang matikas na kilay ay puno ng alindog. Itinaas ni Daniyang ang kanyang kamay at mahinang sinabi, "Here." Ito ay isang fragment ng siyam na mga bagay na hugis dragon. Ito ay 2 Taikai Mangs. Tumangala si Lian kay Dan Mayang at mahinang sinabi, "Gising ka na. Anong pakiramdam mo?" Hindi sinagot ni Dan Mayang ang tanong ni Lian ngunit tumingin sa paligid at nagtanong, bakit napakagulo ng bahay? Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang buhok, nagtali ng apron, at nagsimulang maglinis ng bahay. Isang mainit na pakiramdam ang biglang bumangon sa puso ni Lian. Mahinang sabi niya, Dan nang, lumipat tayo. Mabilis na lumipas ang oras, at bago niya namalayan, oras na para sa ika-4 na kaganapan sa Yanfo. Tiningnan ni Lian ang 2 Taikai Meng sa kanyang kamay at sinabing, kailangan kong humanap ng paraan para magamit ang bagay na ito. Binuksan niya ang auction page at napag-alaman na ang mga walang kwentang bagay ay naibenta na. Ang mga bagay na hindi niya kailangan ay mataas ang demand. Ang larawan ng isang 8 taong gulang na bata ay naibenta sa halagang 4,266 na puntos. Nagbenta si Lumay ng 630 puntos. Ang mga bagay na walang kabuluhan tungkol sa talambuhay ni Mr. Longzi ay naibenta ng 383 puntos. Ngumiti si Lian. Mujiti Suang by Ji Ganlu, kawili-wili iyon. Naghanap siya ng impormasyon sa Daibang at nalaman niyang hindi lang mura ang presyo, ngunit wala rin itong karapatang mag-upgrade sa maalamat. Noong nakaraang pagkakataon, ang karapatang mag-upgrade sa maalamat ay na-auction para sa 8,888 puntos. Ang transaksyon ay ginawa 2 taon na ang nakakaraan, kaya ang plano ng Daibang ay kailangang ihinto sa ngayon. Sa sandaling iyon, tinanggal ng system ang isang cute na boses ng babae. Nakatanggap ka ng isang lana ng karagdagang kapangyarihan sa pagbili. Kabayaran mula sa host. Ang host ay humihingi muli ng paumanhin at umaasa na makalimutan mo ang hindi kasiya siyang karanasan noong nakaraang pagkakataon. Binuksan niya ang kompensasyon na regalo mula kay Jiao Tiang, na naglalaman lamang ng 3. Ang notebook ng mga ninuno, na maaaring piliin pagkatapos isakripisyo ang kaganapang Yanfo na ito, ay lubos na magpapaganda sa katawan ng Walker, ang gintong token,
at ang guardian peel. Tiningnan ni Lian ang mga katangian ng bundok sa labas ng bundok at agad itong pinangalanan. Naisip niya na ang tatlong bagay na ito ay tulad ng mga gantimpala ng ligaw na Diyos, karaniwang ibinibigay ang mga ito ng libre. Ang bawat item ay hindi nagkakamali. Ibig sabihin, 4 na set ang inihanda ni Jiao Tian tulad nito. Ang mga katangian ng guardian peel ay masyadong malakas, ito ang pinakamagandang sandata at kagamitan na nakita niya. Ang pinakabaliw ay wala itong pangalan, na nagpapakita na si Jiao Tian ay may kakayahang gumawa ng mga bagay na ito ng maramihan. Ang kakayahang iyon ay hindi lamang sumasalamin sa personal na lakas at katayuan ni Jiao Tian ngunit kumakatawan din sa mga mapagkukunang hawak niya ng higit pa sa imahinasyon ni Lian. Ang agwat sa pagitan niya at ng mga high-level walker ay tila mas malaki kaysa sa inaakala niya. Sa sandaling iyon, natapos ni Tra Xiaodao at Lian ang kasamang kontrata, at pareho silang pinabalik sa silid na iyon. Ngumiti si Tra Xiaodao kay Lian. Natanggap mo na ba ang mga gamit ni Jiao Tian? Gusto ko talagang magmura. Ang agwat sa pagitan namin at ng mga high-level walker ay parang pagkakaiba ng pulubi at tycoon. Naunawaan ni Lian ang pagkadismaya ni Tra Xiaodao, kaya wala na siyang sinabi pa. Iminungkahi niya na samahan niya si Tra Xiaodao sa susunod na nakatagong kaganapan. Nagkamayan silang dalawa at naging kasama sa ikatlong nakatagong kaganapan. Matapos makumplito ang kontrata, nagkusa si Lian na magtanong, kulang ka pa ba sa pera para sa iyong makalangit na awtoridad? Puppet, nagkapera lang ako. Pahiram muna ako sayo. Maaari mo akong bayaran pagkatapos ng kaganapan. Nagulat si Tra Xiaodao, hindi inaasahan na si Lian mismo ang magsasabi nito. Kasabay nito, pareho silang nakatanggap ng personal na impormasyon ng isa't isa. Matapos basahin ang impormasyon ng isa't isa, ang boses ng babae ng system ay parang magsisimula na ang Walker Yanfu event. Ang South China Sea noong 1809 ay napuno ng dugo at kamatayan. Ang hukuman ay mahina. Mayroong 57 sikat na puwersang pirata. Ang East India Company ay nagbanta sa lahat ng dako. Ang hukbong dagat ng Portuges ay hindi natalo. Patuloy silang nagpaputok ng mga kanyan. Ang banal na krus at ang barkong pandigma na Vasco da Gama ay hindi mapigil ang mga gawa ng sining. Renhi type ng Model Toohi ay patuloy na ginagawa sa South China Sea. May mga babaeng demonyo na pumatay sa kanilang mga asawa. Ang demonyong dagat na si Yuan Long ay laganap, nagagalit sa kasakiman ng mga tiwaling opisyal, sakam na mga demonyo, at sa kaunting paningin ng 57 pirata. Sa harap nito, samantalahin ang pagkakataon. Narinig ang boses ng sistema. Isinakripisyo mo ang Southern Altar God at bibigyan ka ng mas mataas na katayuan sa Yanfo na ito. Dahan-daang iminulat ni Lian ang kanyang mga mata at biglang napagtanto na ang kanyang kanang braso ay nakapalibot sa isang 18 taong gulang na batang babae, 19 years old, may magandang mukha at maliit at malambot na katawan na parang tupa. Nakayakap siya sa kanya na parang koala. Maingat na binawi ni Lian ang kanyang braso at umupo. Bagamat nag-iingat siya, ginaisang pa rin niya ang batang babae. Binuksan niya ang kanyang mga mata at inaantok na sinabi, "Daddy, gising ka na ba? Gusto mo pang matulog?" Tumingin si Lian sa kanyang malaki, bilog na mga mata, matulis na baba, at mapuputi, malambot na pisngi, at ang pag-iisip ng pang-aakit at kainosentehan ay sumagi sa kanyang isipan. Ngumisi siya. "Inaantok ka ba?" Pagkatapos ay bumalik sa pagtulog. Ang batang babae ay hindi nang ahas na magsabi ng anuman, tumanggo lang siya at humiga. Bumangon si Lian sa kama at sinuot ang kanyang damit at sapatos. Sa isang gulo, ang mga buto ng manok sa lupa ay lumipad at muling inayos ang kanilang mga sarili sa mga salita.
Ang kahilingan para sa kaganapang Yanfo ay nakakuha ng mga kalakal na nagkakahalaga ng higit sa $220,000. Ito ay ginamit sa pagsamba sa Panginoon, na unti-unting pinagkatiwalaan ng mga mananampalataya. Inanunsyo ng system na sa bawat oras na makumplito mo ang kaganapang Yanfo, makakatanggap ka ng isang espesyal na gantimpala. Posibleng may lalabas na inheritance scroll na nauugnay sa kaganapang ito. Naisip ni Lian na sa huling pagkakataon sa Renshin, nakatapos siya ng 2 kaganapan sa Yanfo at nagkaroon ng 2 pagkakataon na makatanggap ng Wild History Inheritance. Bagamat hindi siya nagtagumpay, nagbigay ito sa kanya ng ideya kung paano makukuha ang gusto niyang mana. Sa pagkakataong ito, inihain niya ang Southern Altar God. Upang umani ng malaking benepisyo, kailangan niyang makuha ang manang Langdi Liao Yibi sa pagkakataong ito. Biglang niyakap siya ng 2 mapuputing braso mula sa likod ng pisngi ng dalaga, dumaikit sa leeg ni Lian. Tumingin siya sa kanya ng mapang-akit. Ano ang iniisip mo, Daddy? Bahagyang ngumiti si Lian at hinayla siya sa kanyang mga bisig. Nagulat ang batang babae. Namula ang kanyang mga pisngi, at idiniin niya ang kanyang mukha sa balikat ni Lian. Inihagis niya ito sa kama at tumalikod. Medyo nahihilo siya at sumigaw sa nanginginig na boses, Daddy. Hinawakan ni Lian ang kanyang buhok at tinanong, binigyan ba kita ng pera? Natahimik ang dalaga, hindi alam ang sasabihin. Nang makita ito, tumawa si Lian. Kaya mayroon ka nito. Salamat. Itinulak niya ang pinto, at sa di kalayuan, umaalingaw-ngaw ang mga alon. Ang deck ng barko ay nagninangas sa liwanag, at ang mga mandaragat ay natutulog ng mahimbing. Ang pulang bandila ay ang pinakamalaking barkong pirata sa South China Sea, na may daan-daang barko, 60,000 magkakapatid sa lupa, 10,000 muskat, at hindi mabilang na malamig na sandata. Si Lian ay isa na ngayong pirata. Isang miyembro ng Red Flag Gang na pinamumunuan ng ika-10 ginang na may palayaw na Tian Baozi. Lian ay natural na sikat. Bilang karagdagan sa pagkakakilanlang ito, si Lian ay mayroon ding 75 naval specialty. Si Tra Xiao daw ay nakaupo sa deck, naninigarilyo at hinihimas ang kanyang leeg. Dahil hindi niya ginamit ang record ng football ng kababaihan, siya na ngayon si Tian Baozi. Tumingin si Lian kay T.R.A. Xiao daw na may nagtatakang ekspresyon at mahinang nagtanong, ano ang nararamdaman mo? Kumunat ang noo ni Tra Xiao daw. Pagkagising ko, nakita ko ang isang 30 anyos na babae na nakayakap sa iyong leeg at tumatawag. Sigurado ka ba? Wala naman akong ginawa pero paano ka? Tumawa si Lian. Halos pareho tayo. Alam niyang nagbibiro siya, biglang nagulat silang dalawa. Isang na may bagzo ng hangin ang tumama kay Lian. Napaatras si Lian at hinawakan ang ibinaril sa kanya. Ay umindayog ng mabangis, tulad ng tubig. Ang mga lasing na mandaragat sa kubyerta ay binaril na parang mga bagtong bago sila makapag-react at nahulog sa mga pool ng dugo. Sa sandaling iyon, sumigaw ang isang mamamana sa kabilang panig, ang lalaking mapula ang ulo ay si Tian Baozi. Sumimangot si Lian at umabant. Sa isang kisap mata, tumalon siya sa itaas na kubyerta, hawak ang espadang kakahawak lang niya, at sinugod patungo sa mamamana. Hindi niya ginamit ang dulo ng espada, bagkus ay ginamit niya ang hilt sa mga balahibo at diretsyong tinusok ito sa kanyang ulo. Nang makitang napatay ang kanilang mga kasama, sumugod ang 10 bastos. Tumama ang nakapulupot na dragon. Sa dilim, ang pilak na espada ay kumislap, ang imahe ng espada ay umiikot. Naghalo ang tunog ng kidlat na tumutusok sa espada at ang tunog ng sakit, at sa isang saglit lang, isang tao na lang ang natitira sa kubyerta. Mabigat ang kapaligiran. Sa sandaling iyon, lumabas mula sa anino ang isang binata at sinabi sa katabi niya,
Don't panic this time. Mas kaunting tao si Tian Baozi. Kahit na kailangan nating sunugin ang barko, kailangan natin siyang patayin. May kumakalas na tunog. Si Trashao daw ay naglabas ng pasporo at nagsindi ng sigarilyo, bamulong, at sinunog ang barko. Hayaan mo akong makatulong sa iyo. Ang apoy ay nag-aapoy ng husto. Nasunog sa isang iglap ang dalawang katabi ng binata. Salamat po sa panonood.